Another day, another paint na naman tayo mga kamaster. At eto na nga mga kamaster, meron tayong bagong tanggap na Mirage G4 for change color. At dito na nga, nililihan na ng ating helper yung Mirage na to. So dito nga makapansin nyo, may mga tama pa siya mga konti. Meron dito mga part na lubog-lubog talaga. So ito nga, at dito na nga, natapos na nga nung helper natin na lihain to. So magpe-prep pa tayo for primer. Then ito na nga, nakapagmasilya na tayo. So hindi ko na binidyohan kung paano ko siya minasilyan. So dito mapapansin nyo mga kamaster, may mga malilit na dent siya at saka may mga scratches siya sa mga bumper, sa mga quarter panel. At saka halos paikot talaga. So ito na nga gusto nga ni customer is i-change color na nga lang siya. Gagawa niya ng parang experiment na color lang. So dito ang gagawin nating kulay dito is championship white talaga. Pero yung top nito is kulay black siya. So yun ang gusto ni customer. At dito mga kamaster, na nga tayo, nag-spot na nga tayo ng primer sa mga minasilyahan natin. Although primer gray ang ginamit natin, sabi nga nila baka kapag inispatan mo yung mga masilya ng gray, lalo na't kung puti ang ibubuga mo, baka daw manilaw. Actually, ang gamit natin mga kamaster is Yako na na masilya. So hindi na to yung naninilaw, di tulad ng mga Glasurit na kapag napakapal yung hardener mo, lalong naninilaw talaga siya sa puti eh. Kaya kailangan timano, ang ipa-primer mo doon is primer black. Pero dito mga kamaster, safe na safe kasi Yako kapag ang gamit mong masilya is Yako or kaya HKS. Safe yan, kahit primer gray lang gamitin mo, di siya maninilaw. Although kung sanay talaga kayo sa di primer black na lang gamitin nyo, pinaka-the best. Pero guaranteed ko sa inyo, hindi yan naninilaw dahil Yako ang gamit natin. Pero kung Glasurit, antimano, kailangan mo mag-itim pa rin. Pero kagandahan lang kasi to, syempre, mas maganda talaga is kung itim na yung primer mo. Kasi puti na may bubuga mo, mas mabilis tumakip siya kapag kapag black yung ipa-primer mo, mas mabilis tumakip yung puti. So dito na nga mga kamaster, binuo ko na nga yung buong katawan niya ng primer. So kasi syempre alam niyo naman ang purpose ni primer. Bukod sa adhesion niya, mas makapit yung pintura mo. May mga hairline scratches pa rin yan eh. So matatakpan pa rin ni primer yung mga hairline scratches niyan. Lalo na't kung wash over, pinaka the best yan, gawin mo is buuin mo na lang yung primer mo. Dahil wala tayong primer black na ginamit. So, ang gagawin natin dito para mabilis tumakip yung puti niya is mag-apply muna tayo ng base color na black sa katawan niya. Sasapayan natin ng black. So, dito mga kamaster, nakapag-experience tayo ng base color na black para mas mabilis tumakip yung puti niya. Although ito na nga, di ko na pinakita kung paano ko siya binuga. So, ganun lang din naman, pares lang din naman. Dito, nag-a-apply na nga tayo ng base color na championship white. Although naniniwala naman ako may kanya-kanya tayong diskarte. Meron naman yung ginagawa nila, rekta na yung kulay, di ba? So, yung diskarte nila, wala tayong magagawa doon. Kasi ang purpose lang kasi ng pagpa-primer mo ng buo sa buong body, bukod sa dagdag adhesion sa kapit ng pintura ng base color natin, syempre mayroon pa rin yung mga minimal scratches na kayang takpan ni primer. Yun ang purpose kaya natin siyang binubuo. Although yung iba, syempre, pagka-spot lang doon sa mga minasilyan, diniredirekta na yung pinaka-base color nila. So, kanya-kanya talagang diskarte lang ito. At kanya-kanya ang paniniwala. At dito mga kamaster, patapos na rin tayo mag-base color. Then after natin mag-base color, so ito na nga, natapos na rin natin siya. So, tinira ko na nga yung kalahati dahil magtatap naman tayo dyan ng kulay black dyan eh. So yan mga pansin nyo, dito yung hati niyan. Then tinira ko na nga lang yan para for the black top. So yan ang gusto kasi ni customer eh. Kulay black yung niyan, yung top niyan. Siya nga pala mga kamaster, kapag gusto nyo magpapintura ng change color at nag-aalanganin kayo maglakad sa LTO, naglalakad din po tayo for change color. At eto na nga mga kamaster, ito na nga, naitiman na natin yung pinaka-top niya. So hanggang dito lang yung hangganan, then cut tayo dito. So mapapansin nyo, ito yung gusto kasi ni customer, hanggang dito lang yung cut ng itim eh. Hindi na umabot doon sa pinakadulo ng quarter panel.
Ito nga palang ilalim is iitiman pa natin. Nakalimutan ko siyang bugahan. So, mahuhuli pa siya bago tayo mag-clear coat ng buong katawan niya. So, yun nga mga kamaster, kung gusto nyo magpa-change color, let's say gusto nyo pa-change color at nag-aalangan kayo magpa-ayos sa LTO, nag-ayos po tayo sa LTO kung gusto nyo, non-appearance, pwede na po natin gawan yan kung gusto nyo magpa-change color sa atin. Yan, nag-accept din po tayo niyan. So, lahat ng meron naman po tayong contacts dun eh. So, ito nga po pala, iitiman pa pala yan. Di pa patapos to eh. So, dito mga kamaster, after natin maitiman yung yung doon sa ilalim, yan, sasabay na rin natin ng buong katawan niya ng clear coat. Although doon sa pinagkopyahan namin ng ganitong design, is yung black niya is matte siya eh. Pero ang gusto kasi ni customer is glossy na. So, okay. Ito na nga mga kamaster, binubugahan ko na yung pinaka-ilalim niya. Then, after na ito, pwede na tayo mag-clear coat na ng buong body niya. Nung natapos nga ito mga kamaster, napansin ko para siyang para siyang naging Mirage G4 na Panda version. Ang ganda ng itsura niya. So mamaya pakikita ko sa inyo yung itsura niya pagkatapos niyang pinturahan. At ito na nga, nagsiset na nga tayo for clear coat. At dito nga mga kamaster, bali 3 patong na clear coat ang ginawa natin dito. So, ang gamit natin itong clear coat is CL120 ng Challenger. Si CL120 madalas natin gamitin lalo na kapag tag-ulan. Kasi mas mabilis siyang matuyo. At the same time, masarap niyang lihain din talaga. Buti na lang nung time na to, medyo maganda na yung araw. Masikat-sikat na siya. Di tulad nung una, nagbe-base color tayo. At medyo maambun-ambun nun eh. Pero kaya naman kasi meron naman tayong cover. Pero pag bagyo, syempre, stop tayo doon. Syempre, iba na yun eh. Bagyo na yun. So, ito na nga, gamit na nga natin dito is yung Challenger na top coat. Actually, kung may mga pang-retouch ka, ito yung gamit mo, yung CL120. 2 hours lang, pwede mo nang bapingin eh. Although ito, binaping ko pa ng kinabukasan na lang. At ito na nga mga kamaster, natapos na yung natin. Ang top coat natin. Yan. Dito medyo hapon-hapon na eh. Kaya ito na. Natapos din natin sa wakas ang pag-clear coat natin. So yan mga pansin nyo. Hanggang doon lang yung pinaka-black niya. Then yung side mirror niya is syempre it's black na rin. So yan. Medyo champ white. Medyo mapapansin nyo medyo bluish siya. Diba? Tsaka medyo yan. Ang ganda lang sa champ white talaga is malamig siya sa mata. At dito nga mga kamaster, mayroon pa tong actually mayroon pa tong spoiler. So ikakabit na lang natin yan. So black din yung spoiler na ito. So after na ito mga kamaster, ito na nga, ibabaping na natin siya. At ito na nga itsura niya. Okay mga kamaster, ito na, natapos din ang ating Mirage G4 na tinatawag natin Panda version. So alam niyo na, mukha siyang, tinawag natin siya na Panda version dahil yan nga itsura niya. Mukha siyang panda. Ang kulay nito before is silver. So nag-change color siya to championship white. Then black niya is top. Yan. So mapapansin nyo, di ba? Mukha siyang kung sa Seiko merong Panda version, dito sa Mirage G4 meron ding Panda version, di ba? So ayan, mapapansin nyo mga master. So ito pinagayahan lang ni customer is yun sa siya, nag chat GPT siya. So gusto niya makakaiba daw ng Mirage. So yan ang naisip niya. So yung spoiler is binlock na rin natin. Ang gusto niya sana dyan sa spoiler is white. Sabi ko i-block mo na rin para at least contrast sa body. So okay. Ayan, sabi ko nga doon kay client hindi mo ba alam na mukha na siyang panda? Di ba? Sa Seiko. Sa Seiko kasi merong Panda version. So dito sa Mirage, at least for the first time, ikaw lang Panda version ng Mirage G4, di ba? So okay mga master. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Okay. Alright.